Habagat, Quiapo, 127,000 affected in the Philippines. Yan yung report ng GMA News, mga kababayan. Yung pinagmamalaki nilang mala Singapore talaga. Ayos na ayos, maayos yung daloy ng baha, mga kababayan. Oh. Heavy rains cause severe flooding in Davao City, 300 rescued. Nalubog yung mga kabayan. Heavy rains triggered flooding in parts of Davao City. Senator Bongo, ito yung reaction niya sa interview ng mainstream media, mga kababayan. Pilipinas naman ang pag-uulan sa buong Pilipinas. Pero naman talagang nababaha na lugar. Hindi naman napipili yung... He, referring sa katatay niya, he made this country great. Ngayon, pag-upo ni Bangag, anong nangyari? Paano naging great yung bansa sa pag-upo ni Digong? Maraming namatay at maraming... Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po, mga kababayan, si Dante Maravillas. As you know, lumubog yung Davao City, mga kababayan, lugar ni Baste at ni Pulong at ni Vice President Sara Duterte. Despite no 51 billion pork barrel na binuhos ng Duterte administration sa kanyang anak na si Pulong, sa distrito ni Pulong. First in history of the Philippines ng isang distrito tumanggap po ng 51 billion. Isang distrito lang, at yun ang distrito ni Pulong. Pero lumubog sa baha. Ito yung development ng balita, mga kababayan. Report ito ng GMA News. One dead in Davao region due to habagat. Habagat, Quiapo, 127,000 affected in the Philippines. Yan yung report ng GMA News, mga kababayan. Yung pinagmamalaki nilang mala Singapore talaga. Pinagmamalaki ng DDS. Pinaya ngayon ng ating kalikasan. Nasabi ng mga DDS, walang problema sa flood control. Maayos yung mga flood control projects sa Davao. Siya nga naman, maayos po. Ayos na ayos. Maayos yung daloy ng baha, mga kababayan. Oh. Heavy rains cause severe flooding in Davao City, 300 rescued. Nalubog yung mga kabayan. Heavy rains triggered flooding in parts of Davao City on Friday night, forcing residents to evacuate as rivers overflowed and floodwater submerged residential communities. Several houses were damaged by the flooding while a number of vehicles and motorcycles were swept away. Maayos daw yung flood control projects dito, sabi ng mga DDS. O ngayon, na-interview ng mainstream media, mga kababayan, si Bongo. Ang sabi ni Bongo, wag daw pinopolitika ang baha. Wala man pong namumulitika sa baha. Mayroon, nalulubog. Di ba yung tatay niyo po, yung contractor dyan? Company ng tatay po ninyo, na ang pangalan ng company, naka-acronym po sa inyo pangalan. Hindi po pinopolitika ang baha dyan. Walang namumulitika dyan. Ang mayroon po nalulubog sa baha, despite this 51 billion pork barrel fund na nirelease sa distrito ni Pulong. Di ba, mga kababayan? Ang dapat ipaliwanag ninyo kung bakit yung 51 billion na pork barrel at implementation ng mga flood control projects hindi umepekto. Yan ang ipaliwanag ninyo. Hindi kailangan tumingin sa politika. Kasi ang politika dyan, kayo man lang. Ang mga politiko dyan, kayo. So kailangan ipaliwanag ninyo sa mga residente, mga Davaoeños, bakit nalubog pa ang Davao City. Di ba sabi ninyo, maayos? Lahat ng mga projects ninyo yan, maayos. Bakit nagkaganon? Ayan ang tanong dyan, Senator Bongo. Ito yung reaction niya sa interview ng mainstream media, mga kababayan. Pilipinas naman ang pag-uulan sa buong Pilipinas. Pero naman talagang nababaha na lugar. Hindi naman napipili yung polar. Hindi mo dapat anuhan ng politika yung... Dinamay na niya yung buong Pilipinas. Davao ang binaha. Huwag mo nang idamay yung buong Pilipinas. Doon muna tayo sa Davao. Kasi yung tinatanong sa iyo, yung Davao. Kasi alam namin na napakalaking pondo ang inallocate ng previous administration ni Tatay Digong mo
at doon sa distrito ni Pulong Inobos, 51 billion. Yan ang punto dyan. Huwag mong idamay yung buong Pilipinas. Ang Davao ang binaha. Despite the 51 billion at sabi, maayos yung implementation ng mga projects dyan sa Davao. Bakit nagkaganon? Hindi naman natin alam kung saan talaga mismo bumabaha. Kung ang nangyayari, no, may mga lugar Di daw alam kung saan binabaha. Sa tagal-tagal na ninyo dyan, hindi niyo alam kung saan yung binabaha. O bakit pa kayo nag-implement ng mga flood control projects so hindi ninyo alam yung mga binabaha? Ibig sabihin, nag-implement kayo ng project, flood control, na hindi naman ninyo alam kung saan yung binabaha. Tama? At yung lugar na yan, dating talagang binabaha, despite ng implementation ng mga projects. Kaya nga ang tanong ng publiko, bakit nagkaganon? Di ba? Di ba yung mga kasama ninyo mga DDS, yun ang tanong sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Kung bakit binabaha pa yung Pilipinas, pati yung Metro Manila, despite the flood control projects na inimplement, kaya nga nagpapaimbestiga yung ating Pangulo. Ayun, na-discovery sa Bulacan, ang daming ghost flood control. Kaya nga dapat idamay yung Davao. Kasi despite the huge amount na nirelease ng previous administration, ganun pa rin, binabaha pa rin yung lugar ninyo. Tapos sasabihin ninyo, pinopolitika. ang nangyayari, no, may mga lugar talaga na nagbabaha. Mabilis nagbaha. Lalo-lalo na pag-abutan yung mga high tide na nagtatas yung volume ng ulan. Talagang magbabaha yung area na yun. Sinisi na ngayon yung dagat. Yung tubig ng ulan, yung volume ng water. Saka yung Pilipinas po, prone talaga tayo sa bagyo, sa malakas na magulan. Ang Pilipinas nasa Pacific Ring of Fire. Prone tayo at hindi natin napapansin biglang Ano naman kinalaman ng Pacific Ring of Fire? Yung Pacific Ring of Fire po, ang koneksyon niyan doon sa mga volcanic eruptions at saka lindol. Wala man relasyon yung Pacific Ring of Fire sa baha. Yung baha po, ang koneksyon niyan doon sa implementation ng mga flood control projects na malamang ghost kung hindi substandard. Pero yung Pacific Ring of Fire, Senator Bongo, walang kinalaman yan sa pagbaha. Ang Pacific Ring of Fire, may relasyon yan po sa eruption ng mga volcanoes at lindol. Ano nangyari sa iyo, Senator Bongo? Bakit napunta tayo sa Pacific Ring of Fire? Ang issue ditong tinatanong sa inyo, baha. Bakit binaha yung Davao? Binabaha pa rin despite the implementation ng napakaraming mga projects sa yung pondo po. Napakalaking pondo, 51 billion pesos. During the previous administration ng yung Tatay Digo. At yung pondo sa distrito lang mismo ni Pulong. At yung distrito ni Pulong, kasama dyan yung Davao City, may pinagmamalaki ng mga DDS na napakaganda yung mga projects. Mala Singapore daw. Ano nangyari sa pinagmamalaking Davao City na mala Singapore? Ano na tayo? Napunta tayo sa Pacific Ring of Fire. Kasi nga, taranta ka sa pagsagot sa media, kaya pati yung Ring of Fire, nabanggit mo na, nasisi mo na. Davao naman, matagal po ako rito sa Davao. Madami na rin po ang population rito sa... Madami rin po ang tao rito sa... Maraming development. Ibig sabihin... So kung maraming development, ang ibig sabihin, yung Davao City local government nag-fail doon sa urban planning and development. Nag-fail. Maraming development pala. Di siyempre kasama dyan yung implementation ng mga flood control. So inamin mo na napakaraming development na nangyayari dyan. So bakit po binaha? Poor planning. Urban planning ang nangyari. Kailangan i-account ninyo isa-isa mismo. Kaya huwag ninyong haharangin itong mga ginagawang investigasyon sa flood control dyan sa lugar ninyo. Lalo na po involving yung company ng inyong tatay na sabi ninyo, hindi kayo nakikialam. Na masyadong di ka panipaniwala na hindi kayo nakikialam sa mga pag-award, sa mga projects na na-corner ng tatay po ninyo.
na ang pangalan ng company, CLTG, mismong acronym ng inyong pangalan. Huwag kami bunggo. Bahay na po yung tinatayo. So, talagang hindi po yun maiwasan. Sana huwag na pong haluan ng politika yung pagbabaha sa Davao. Lahat ng biktima rito, Pilipino po. Magkakapatid tayo. Ako pa sa iba dyan ay tumulong na lang. Tulungan na lang natin yung mga nabaha. Lahat naman po, Pilipinas. Huwag daw mga kababayan haluan ng politika. Kayo ang mismong mahilig sa politika. Pinopolitika ninyo palagi lahat ng issue dito. Lalo na yung mayor ninyo dyan. O, tingnan ninyo, binabaha. Yung Davao City, nasaan si Pulong? Nandun sa PDP Laban meeting. Politika yung ang inaato pa. Ganon din si Sara. Nandun, mga kababayan, sa ibang bansa, 15 days siya na nasa leave. Ano yung pakay niya doon? Mag-ikot sa 5 mga bansa. Nasa United Kingdom, mga kababayan. Ang kaharap niya mga OFWs. At ang issue niya, yung sa impeachment at saka mga kababayan, si Bongbong Marcos na kanyang inaaway. So politika ang inaatupag. Imbes ng yung relief operations. Isabi ninyo yan sa sarili ninyo. Kayo yung mahilig sa politika eh. Tagal-tagal pa ng eleksyon. Bakit? Yung Marcos administration ba? May kandidato na gustong patakbuhin? Nag-announce na ba para sa 2022 election o 2028 election? Di ba wala? Sino ang nag-announce na si Sara? Sino nag-announce na si Baste? Yun ang announcement niya kahapon. Mga kababayan sa PDP Laban. Ito yung politika na sinasabi. Sino na mamolitika? Ano sabi ni Baste? He, referring sa katatay niya, he made this country great. Ngayon, pag-upo ni Bangag, anong nangyari? Paano naging great yung bansa sa pag-upo ni Digong? Maraming namatay at maraming magsara na mga negosyo, lalo na yung panahon ng pandemonyo dahil sa matinding lockdowns na ginawa niya. Sobra-sobra yung kanyang response. Di ba? Ang umunlad yung mga kalyado niyang negosyanteng nag-supply ng mga bakuna at saka yung mga mask tulad ng Parmali. Yun ang umasinso, naging mga bilyonaryo. At saka yung Pogo. Paano naging great yung ating bansa? Di ba? Ayan ang pure politics na sinasabi ni Baste. Kaya mali po kayo, Senator Bongo. Ang politika nandyan po sa kampo ninyo. Sa mga Duterte. Ang Marcos hindi, wala pang politics na pinag-uusapan ang Marcos administration. Tama po mga kababayan. Ayan man lang po yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Burning and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.